iba't iba man ang ating kurso. Nagbabahagi ng gabay, aral at kasanayan, para ang pangarap ay mapagtagumpayan. Tayo'y makisa sa DCQC Radio. Ating kaalaman, ibahagi sa mga tao. Kalimutan mo na mga problemang pinagdaanan. Tayo'y isang pamilya, dapat magtulungan. Through ups and downs, we have no fear. Kalinaw at kasanayan, lahat meron kami. Tatak QC yan, we have no doubt. Welcome ka dito, ibang klase sa QCU. Ilan lagi dapat akasambatayan. We cultivate our values to guide everyone. Samahan pa ng solid na pagsasamahan. And here we stand as a QCian. Dito sa DCQC ay ibang klase. Hindi lang academics ang binabase. Dito panatag ka at komportable. Talagang dekalidad, sumama ka na pre. Anumang larangang kinagbibilangan, for sure na meron kang matututunan. Sa ang lupalupman ng Quezon City, halina't makinig sa DCQC. This is DCQC Radio. Tune in for more entertainment. QCians, let's go! Through ups and downs, we have no fear. Kalinaw at kasanayan, lahat meron kami. Tatak QC yan, we have no doubt. Welcome ka dito, ibang klase sa QCU. Tatak QC yan, ibabahagi sa inyo. Welcome ka dito, ibang klase sa QCU. 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 Uy, alam mo ba yung ano? Anong ano? Yung ano? Ano nga? Gusto mo bang malaman? Bida sa Chika QC yan. Mga chikang mainit-init kahit pa last minute. Tara na! I-Chika QC na yan! What's up, QCians? Welcome back and nandito na naman kami para sa panibagong episode ng Chika QC Podcast. Dito lang yan sa Chika QC Podcast kung saan may sense ang chismis na hindi mo mamimiss. So welcome sa last episode ng ating Chika QC Podcast. My name is Harold and together I am Divine Grace, Papa. Yes. Welcome sa ating episode for today. Yung episode for today natin is makaka-relate ang maraming tao. Yes. Pero bago ang lahat, balikan muna natin yung mga past podcast na meron tayo. So, since yung day 1, which is time management na pinag-usapan ni Mark at saka ni Carl. Yes. And then sa day 2, which is yung preparation exam na pinag-usapan naman ni Ate Jade and Ate Shane. Yes. Next doon is yung kahapon, which is yung tropahan sa college na pinag-usapan ni Dwayne at saka ni Daniel. Sobrang saya ng usapan nila kahapon, no? Totoo. Like, talagang magtropa sila dito sa upuan na to. Kahit na sobrang lamig dito sa studio, di ba? Mainit yung usapan nila. Mainit yung usapan nila kasi alam mo yun na experience talaga ng mga students yung pinag-usapan nila. Though, since day 1 naman, experience din ng mga students and faculties, possible din, mga family members yun, nakaranas din nun. So, mga yun yung magulang nyo na naging estudyante dati. Yes, mga naging estudyante. So, yun yung kagandahan sa podcast natin. Kasi kahit napaka-diverse ng topic, is we make sure na lahat kayo is makaka-relate or some of you magkakaroon ng experience or nakaranas na experience na pinag-uusapan natin. May matututunan. Yes, dapat may matututunan kayo. Kasi, yun yung purpose ng ating podcast. Pero partner, bago ang lahat, i-acknowledge muna natin ang ating university president, si Ma'am Teresita V. Atienza, and ang ating VEPAA na si Dr. Bradford C. Martinez. Yan. Thank you po sa inyo. Yes, thank you po. So, ngayon, partner,
ano nga ba yung topic natin or bigyan natin ng hint yung mga viewers natin sa Facebook Live. Hello guys. So ano ba yung hint ng topic natin ngayon? So partner, ang topic natin ngayon ay mahalaga ba ang label sa relationship? Yes or no? So yung mga nanonood dyan, comment down below. Yan. Mahalaga ba ang label? Mahalaga ba ang label para sa inyo? So partner, grabe pala no, kakatapos lang ng month of love. And then yung topic natin is humahabol. Totoo. Humahabol sa, ikaw, kamusta ba partner? Kamusta ba yung Valentine's mo? My Valentine's, it went special. Yes. Bakit? Kasi Kwento mo naman. finally, I got a label in a relationship. Swerte naman ng boyfriend mo. Totoo, sobrang swerte. Yes. So, ayun. Ikaw partner, kamusta naman yung Valentine's mo? Ang Valentine's ko, hindi ko makalimutan. Wow. Kasi napaka-special din ng Valentine's ko, partner. Kasi, ano nangyari? nung Valentine's, this is the first time na I get to sing sa front ng maraming tao. And nag-alay ako ng song para dun sa girlfriend ko. Grabe, ang swerte naman ng girlfriend mo. Swerte nga ng girlfriend ko, no? Oo, grabe. Grabe. So, ayun, tingin ko naman parehas na special yung Valentine's Day natin. Totoo. And So sana guys, special din yung Valentine's. yes, sana naging masaya yung Valentine's Day ng QCians natin or kung sino man ang naaabot ng video ng live natin for today's episode. So partner, since masaya tayo parehas dun sa Valentine's Day natin, sa experience natin, ngayon, isi-share naman natin yung possible or yung connected ideas surrounding it, which is yung label, diba? Yung label. Para sa'yo partner, ano ba yung label? Sa akin partner, yung label. Label, it gives is to someone. Okay. It gives a sense of belongingness to someone na kapag may label kayo, may security ka sa isang relasyon. Tama. Kapag may label kayo, alam mo kung saan ka tatayo. Tama. Diba, partner? So, para sa'yo partner. di ba? So, I agree with you partner kasi tama dun sa sinabi mo na meron kayong security, alam nyo kung saan kayo papunta. Yun din, almost pares na rin tayo ng idea kasi yung idea ko ng label is it gives status sa kung ano kayo. 'Di ba? Sa kung saan kayo papunta, kung Gives a name. Oo, 'di ba? A name kung saan kayo pwedeng or ano yung pwedeng mga gawin ninyo, kung saan lang kayo pwede. Kasi 'di ba? Kaya may tinatawag tayong labels. Para it ma-avoid means, natin yung pagsobra dun sa restriction. Yes, tama. So ibig sabihin, alam mo lang kung nasan ka, kung ano lang yung pwede mong gawin, kung ano lang yung pwedeng possible na maging rules or maging setup ninyo ng partner mo. Oo. Yes. So, partner, napaka-interesting. So, nakikita ko yung mga commenters natin or yung mga tao sa live. Buhay na naman sila dahil pagdating sa label, ang active diba? nyo Basta kayo, pag-ibig, dyan kayo magaling QCians eh. Pero ayun na nga, kidding aside. So, buhay na buhay yung ating comments. Nakikita ko dito may mga nagko-comment, mga kakilala kong IT, BSIT, from May shoutout pala sa SBIT. Ayun, SBIT, 2F. So, shoutout ko na rin yung section ko since, ayan, shoutout sa mga gumagawa ng capstone sa SBIT 4E. Ayan, hello guys, galingan natin lahat. Galingan yung guys. Yes. So, hello din sa ibang mga courses and programs na nanonood ngayon. Mga faculties and kung sino man yung naabot ng video namin ngayon. So, na-explain na natin or na-expand na natin sa kanila or napakita Nabigyan na natin. ng insight kung insights, ano yung diba? Label sa Yes. relationship. Mamaya naman, i-expand pa natin or i-explain natin kung ano yung mga samples or yung mga kinds ng labels. Kinds of label. Yes, na meron or common na pwede nating i-apply sa setup natin as Filipinos. Oo, tama. Kasi most commonly, ang label lang na nasa utak natin, yung label sa partnership, ganyan. Boyfriend, girlfriend. Oo, yun lang, boyfriend diba? and girlfriend, Yun partner. yung common. Yun. So, Pero, interesting talaga siya. Abangan nyo guys. Yes, abangan ninyo. Huwag kayong aalis kasi magbabalik kami after the break. Dito lang yan sa Chika QC Podcast kung saan may sense ang chismis na hindi mo mamimiss. Hindi natin talaga pinangulo. Pero panahon na, kasi may
With that, let's enjoy the rest of the day. Magandang umaga po sa ating lahat. Tol, ba't manggaan ang tawag sa manggaan? Eh, hindi naman taniman na mangga. Parang ikaw, tol. Mahal ang tawag sa'yo, pero hindi ka mahal. Yun! Welcome back sa ating Chika QC Podcast. Kung saan may sense ang chismis na hindi mo mamimiss. So, ayan, we are back, guys. So, saglit lang kaming nawala. So, babalikan namin kayo. going back. Siyempre, kami babalik. Siyempre. Babalik kami, di namin kayo iiwan. Di gaya nang naiwan sa inyo. Yes. Diba? So, going back. So, na-explain na natin kung ano or nagkaroon na tayo ng insights kung ano ang labels. Ngayon, papakita naman natin sa kanila or ikukwento natin sa kanila kung ano yung iba't ibang labels na meron. So, first, start na tayo sa talking stage. So, lahat naman kasi nagsisimula sa talking stage. Di ba? Partner. Ang talking stage naman kasi, hindi naman siya necessary na romantic talking stage agad. Possible kasi na getting to know each other. Alamin mo lang kung ano yung gusto niya. Yes. Saan siya nakatira. Oo. Di ba? Kasi, alam mo yun? Anong paborito niya? Oo, anong paborito niya? Kulay. Ano pa? Animals. Paborito niyang kulay number. ng lamok sa bahay nila? Diba, anong paborito niyang number ng electric fan, di ba? Yung mga tanong na yon is kadalasan mababaw para sa mga... Para sa iba. Oo, para sa mga hindi pasok dun sa context bubble na meron sila. Oo. Pero kasi, if importante sa'yo yung mga tanong na yon, yung mga stages. Oo, to know better the person, syempre, valid naman yun. Yung talking stage naman kasi, partner, ito yung stage na parang more on experimenting sila. Yes. Yeah, inquiries, di ba? Wala pa kayong interest sa isa't isa. Parang papunta pa lang. Yes, they have interest siguro pero hindi pa ganun kalalim. Kalaki. Oo. Parang, okay, sino to? Gusto ko malaman sino siya. Ano siya, ano yung nasa isip niya, di ba? Kasi kaya nga tayo nag-talking stage, ibig sabihin, meron tayong interest dun sa person. Pero, parehas tayo ng interest. Oo, parehas tayo ng interest. Nag-click. Possible. Oo. Di ba? Possible na ganun yung mangyari. Pero kasi sa iba, minsan naghahanap sila ng spark. So, di ba? Parang, siguro nagkaroon sila ng hint na like, lagi siyang tumitingin sa akin. Siguro crush niya ako. Chat ko kaya. Di ba? Tama ka. Di ba? Parang ganun yung So, yun yung tinutukoy niya na tinutukoy ni partner na experimental stage. Yes. Meron tayo sa ating label. The talking stage. The talking stage. Dito sa talking stage, marami din ditong nabubuo na, alam mo yun, nag-step up sila dun sa labels or stages ng relationship. Pero, meron din naman mostly nag-fail sa stage na to. Kasi partner, sa experimental stage, dito natin, syempre, experiment ka. So, kapag nagkamali or nagkaroon ng failure dun sa experiment na ginawa mo, magbabounce ka. Yes. Magbabounce ka sa iba. Yes, partner. Or magbabounce ka doon sa tao na yun. Oo, doon sa fact na pagkakaroon ng partner, di ba? Kasi, tingin ko rin kung bakit hindi siya nag-work is because
yung commitment and yung lalim ng interest is hindi pa ganoon ka lalim. Yes, nga. and mostly partner, yung mga taong pumapasok lang sa talking stage is yung mga tao na kadalasan hindi sila yung mga date to marry na kind of person. And walang mali doon. Walang mali. Nasa experimental stage sila, gusto nilang makakilala ng maraming tao, adventurous silang tao. Exploration, kumbaga, di ba? Like, syempre, for example, isa kang tao na hindi ka lumalabas, wala ka masyadong experience sa socialization, pakikipag-socialize sa mga tao. Then, one time, may nag-chat. May nag-chat sa'yo na, hi, hello, ganito, ganyan. So, ikaw, magkakaroon ka ng interest na kilalanin siya. Oo, kasi in-entertain ka in-entertain ka, entertain mo din. So, dun papasok yung talking stage. So, ibig sabihin, nasa talking stage na kayo. Okay? Pero huwag kang magpakampante muna. Kasi, kadalasan sa mga nasasaktan or nag-fail yung relationship na nasa talking stage pa lang is because nagtiwala na sila dun sa mga sinasabi ng tao. Yes. Which is mali. Kasi 'di ba, malalaman mo lang or may kilala mo lang yung isang tao kapag lagi mo na siyang kasama, kapag kasama mo na siya sa bahay. Maganda kasi talaga, partner, na masamahan or masabayan ng action yung mga salita na sinasabi. So, talking alone is not a solution. Yes. So, parang, for example, sinabi ko lang sa iyo na, uy, punta tayo ng Sabado sa gantong lugar. Tapos hindi naman kita sinipot. Oo. Diba? So, wala kang accountability dun sa tao. Tsaka wala kang sa mga promise na sinabi na. Kasi wala ka namang panghahawakan. Nasa talking stage lang kayo. Nasa talking stage lang kayo, which is yun yung medyo hard part ng pagkakaroon. As brutal as it sounds. Yes. Pero, when it comes naman to commitment, meron din kasing talking stage na talagang committed sila dun sa ginagawa nila. Talking stage siya okay, pero ang goal kasi nila is yung pangmatagalan na. Okay? And depende yun sa setup. Yes, depende din sa setup. So, dun tayo papasok. Kapag halimbawa, sinabi nga natin na madalas nagfe-fail yung talking stage or yung hanging out stage ng isang tao or sa example ng label. May iba naman na sinuswerte. Yes. Mga sinuswerte sa talking stage. Mga pinagpala. Umaangat sa MU label. So, step. Ayan. So, ayan, since nabanggit mo na siya. Sa mutual understanding. Sa mutual understanding, guys, romantically interested na kayo sa isa't isa. And nasa stage na kayo na kung saan pinag-uusapan nyo na kung i-look forward nyo na ba yung pag-angat pa ng relationship na meron kayo. So, partner, parang ano pala siya? Parang talking stage level 2.0. Yes. So, ibig sabihin... Version 2, guys. Version 2 na siya. Updated. Kasi, as the word says, understanding. So, ibig sabihin, hindi na lang kayo basta nag-uusap na, okay, uy, ganito, ganyan, ganito, ganyan. So, ibig sabihin, meron na kayong pinatutunguhan. Yes. Okay, nilalatag ko yung feelings ko sa'yo, ganito yon. And, depende na yun sa'yo kung ano gagawin mo dun sa feelings ko. So, since mutual understanding siya, ibig sabihin, parehas kayo naglatag ng feelings ninyo sa isa't isa. Parehas nyong gusto. Yes, gusto nyo yung isa't isa. Pero, hindi pa yon bounded ng restrictions or depende pa rin sa setup nyo yun. Since meron kasing mutual understanding na alam natin na medyo mababaw pa. Like, we know, alam ko na gusto mo ako, gusto rin kita, pero I still do... Pero nandun lang. Oo, di ba? Okay, magusto natin yung isa't isa, pero ano na? Okay. Nandun lang tayo sa part na yun. Nasa stagnant pa rin kayo, di ba? Totoo. So, ang kagandahan din kasi sa mutual understanding is alam nyo na yung mga gusto ng bawat isa. Kaya siya tinawag ng mutual understanding kasi minsan hindi mo na kailangan tanungin na saan mo gusto kumain? Kasi 'di ba, yung tanong na yun yung pinakamahirap sagutin. 'Di ba, sa relationship? Kahit saan. Kahit saan, 'di ba? Kahit saan na store, may ganun na ba, guys? Kahit ano. Kahit anong store. Naranasan nyo na ba yun, guys? Ito, para sa mga boys. Kasi mostly sa naman, mga viewers dyan. Yung mga boys na natin dito, kadalasan kayo magtatanong sa girl, syempre. Magpapa-impress kayo, manlilibre kayo. Uy, isang mo gusto kumain. Tapos sasabihin ng girl, kahit saan. Kahit saan. So, ikaw, syempre, mapapaisip ka. Hala, kahit saan yun? So, di ba, yung parang, yung idea nun is,
ng pagkakaroon ng mutual understanding is hindi mo na kailangan tanungin. So, okay, gusto kong kumain. Kasi alam mo kung ano yung gusto ng tao. Yes, alam mo yung favorites niya, alam mo yung mga bawal niyang kainin, yung mga allergies. So, next time na mag-aaya ka sa taong gusto mo at gusto ka, alam mo na agad kung anong sasabihin mo. Yes. Tara, kain tayo siomai rice kasi alam mo na gusto ng tao na yun. Paborito niya yun. Oo, siomai rice. Siomai rice na maanghang. Tara, siomai rice tayo. Tara, mamaya. No, sige. So, ayun nga guys. Back to the topic. Back to the topic, mutual understanding. So, ganun yung idea niya, guys. Next naman natin dito is yung medyo malalim-lalim na. Yes. Which is yung ating dating stage. Yung dating stage, possible na malito kayo dun sa mutual understanding stage or sa mutual understanding na level at saka dating. So, yung pinagkaiba nila is yung dating is meron ng touch of commitment sa isa't isa. So, mas malalim na siya kesa doon sa mutual understanding. Sa mutual understanding kasi, possible na applicable siya sa mga students. Okay? Yes. Sa mga students or younger ages. Mga infatuation. Yes, infatuation. Yes. So, yung sa dating naman kasi, you aim to understand the person itself. So, partner, ibig sabihin nun, hindi na lang siya basta alam ko yung gusto mo. Hindi na lang din siya basta parehas tayo ng gusto. Yes. Nandun na papasok yung ano yung dapat nating gawin dun sa mga gusto natin. Doon na rin pumapasok yung goals. Totoo. Kasi you date in order to know the person para alam mo kung paano ka gagalaw sa buhay. Oo, tama. Diba? Mas malalim na siya. Hindi na siya kagaya nung sinasabi natin na alam niyo yun yung harutan ng high school, harutan ng elementaries, ayan. So kasi yun yung reason kung bakit meron tayong labels. 'Di ba? Ano ba tayo? We are dating. 'Di ba? So you should act upon as the label. We are dating. We are dating. Kasi if mag-a-act ka as MU pa rin kayo pero talagang dating na kayo, 'di ba? Parang hindi rin siya mag-work out. Magkakaroon ng confusion in both parties. Yes. So mas maganda kapag malinaw, 'di ba? Totoo. And ayun guys, nililinaw ang label mula sa umpisa. It should be defined sa simula pa lang ng relasyon. So alam mo kung saan ka tatayo. Yes, alam mo kung saan kayo papunta. Tama. And partner, dumako naman tayo after ng dating. Okay. Ano mangyayari? So, syempre, kung after ng dating, 'di ba, manliligaw ka. Nanliligaw ka na nun, 'di ba? Dating. Yes. So, syempre sasagutin ka. Next is in a relationship. Yes, in a relationship. So, mga commenters natin dyan, sino ba yung mga in a relationship dyan? Grabe. Yayabang nyo naman. Kakatapos lang ng month of love, di ba? Oo, tapos ayun na, sila na rin. Grabe, ang yayabang nyo, guys. Mamahal na rin sila, guys. Ang yayabang nyo naman, guys. Wow, totoo ba, partner? So, ito na nga, in a relationship, partner. In a relationship, ito na yung talagang, alam mo yun, like, nandito tayo kanina, tapos ito na siya. It has a defined relationship. Yes, definite na yun. Defined label. Kung ano yung meron sa inyo. Oo, tama. Dun sa relationship naman kasi, pag pinasok mo kasi yung relationship, it's like hindi ka na pwedeng lumabas doon ng basta-basta. Totoo. Kasi, kaya ka pumasok ng relationship, it means that ready ka, emotionally, mentally, physically. Kasi, maraming pwedeng pagdaanan sa relationship. Ito yung label na hindi dapat mo ingatan. Pinapasok basta-basta. Ito yung iniingatan na relationship. Kasi, dito, bubuo ka na rin ng version mo panibagong version mo sa label na dito nagsisimula yung pagpa-procreate nyo ng partner nyo. Pag buo ng plans, di ba? Mga future plans natin. Businesses, dito na rin yan nabubuo. No? And sa lahat ng plano, kasama mo na yung partner mo rito. Yes. So, ibig sabihin, sa lahat ng desisyon, kasama mo na yung partner mo. I was about to say. So, hindi ka na magdi-decide ng mag-isa. So, considering na meron kang kasama doon sa relationship. Sabi nga nila, it takes two to tango. So, ibig sabihin, relationships won't work if ikaw lang yung nagdadala. Totoo. Or one-sided lang yung love, di ba? So, ibig sabihin, kung nasa one-sided love ka ng relationship, medyo tagilid kayo or nakikita mo na siguro kung saan kayo papunta. Totoo. Okay. So, sa mga ganung bagay, kung one-sided, yung feeling mo, ikaw lang yung nag-work ng relationship na meron kayo, kausapin nyo na. Yes. Make things clear. Yes. Pag-usapan nyo yun kasi communication is the key. Totoo. Alam ko, masyado ng gasgas yung communication is the key and also understanding. Yes, understanding and communication. Masyado na silang gasgas, pero kasi it works a lot. all the time. Totoo. All the time. Kasi, if
hindi nyo pag-uusapan. Based on experience ba, partner? Based on experience. Grabe. Maalaala mo kaya. And then, ito na nga. Based on experience, mas okay kung pag-uusapan ninyong dalawa yung mga issues na nadadaan ng relationship nyo since ito ay relationship na nga. So, hindi na tayo yung mga bata na pwede mong palipasin yung away ng overnight, di ba? So, ibig sabihin kasi kapag nagkaroon kayo ng misunderstanding, may mali. It's either ikaw or yung partner mo. Totoo. It's the reason kung bakit kayo mag-uusap. Di ba? Bakit kayo mag-uusap? Para i-work out yung relationship. Kasi ang relationship, hindi basta-bastang iniiwan. Oo, tama. Diba? So, ibig sabihin, kung meron kang partner, meron kang boyfriend, meron kang manliligaw na bigla na lang umalis or bigla na lang nag-fall out, ibig sabihin, hindi siya mature and hindi mo deserve yung yung bottom ganun. line, kailangan katulad ng sinabi ko, as brutal as it sounds, kailangan mag-move on ka. Mag-move on ka, move forward, kasi walang mangyayari kung aasa ka dun sa tao na hindi naman fully committed sa'yo. Ouch! Sakit niyan. Sana meron tayong sad song. DJ pa-play po ng sad song. Nag-suggest. So, next natin. Ano next natin? Ang next natin, partner, is say casual. Casual. So, parang ano yun? Parang damit? Hindi ba yun? Or... Hindi siya casual wear. Hindi katulad ng suot ko, partner. Ay, grabe naman yung partner. Ang ganda ng damit mo, partner. Uy, thank you. So, ano ba yung nakasulat sa t-shirt mo, partner? Baka pwede mo i-flex. Ito guys, tatayo ako para makita niyo. Yun, no? Ibang klase sa QC. Yan! Bili na kayo ng merch. Nandun po sa 4th floor. Abang lang ng merch, guys, kung kailan ulit. Nasingit pa eh, no? So, ayun na nga. Ayun nga, partner. Sa casual relationship naman, itong casual relationship is non-exclusive. Non-exclusive. Unlike sa in a relationship, dito sa casual relationship, yung pagiging committed mo sa tao is not questionable. Okay. So, ibig sabihin, pwede tayong magbigay ng feelings, pero okay lang din kung magkaroon ng feelings yung sa iba. binibigay mo sa tao, it's not heavy emotional investment or obligations. Wala kang malaking obligasyon dun sa isang tao. Okay. So, for example, parang MU tayo, pero mas light pa sa MU, di ba? Totoo. Kasi hindi ka naman para tayong special friend. Special. Pero we know, Best friends, gano'n. Totoo. Mas lamang sa best friend. Okay. Ayun, para tayong special friend na alam natin na kapag ayaw na natin sa isang bagay or hindi na tayo nag-work talaga, we can easily get out. Hindi katulad ng sa in a relationship. Oo, na kailangan invested ka, committed ka, heavy committed ka, may obligation ka talaga sa isang tao. Connection. Dito sa casual relationship, wala. And madalas, and mostly talaga, kailangan pinag-uusapan din tong casual relationship. Okay, oo. Lahat ng setup, guys, lahat ng label, kailangan pinag-uusapan. Dapat mula sa simula pa lang. Oo. Para wala tayong confusion sa isang tao. Yes, at saka alam natin yung boundaries natin. Totoo. Napaka-importante ng boundaries, ng consent, ng understanding sa kung anong meron kayo. Kasi para hindi kayo mag-end up wasted parehas. Or mag-end up na makasakit ka ng tao. Kasi yun yung least or yung hindi natin pinakagustong magawa. Mangyari. Diba? Na makasakit tayo ng ibang tao. We need to avoid heartbreaks. Yes. And giving heartbreaks to other people. Yes. Kasi nga, diba, kaya tayo pumasok ng relationship. Kasi gusto natin ng pagmamahal or ng affection, ng attention. Emotional, yes. Diba? Attention. So, ibig sabihin, kung papasok ka sa buhay ng isang tao, mas okay na malinaw kung ano ka dun and ano siya sa'yo. Ano yung meron sa inyo? Yes. Napaka-importante na malinaw yung mga bagay na. Grabe, ang bigat ng pinag-uusapan natin. Bubuhatin ko, wait. So, ito na nga. So, ito, yung next na label is medyo controversial tong label na to. Okay. So, next is yung friends with benefits. So, ito. Alam ko maraming nakakaalam dito. Kahit di na natin to siguro explain. Next na tayo. Joke lang. So, syempre, dadaanan din natin siya. Yung friends with benefits, as we know, is yung magkakaroon ng physical na interaction with someone. So, ibig sabihin, friends lang kayo, pero may nangyayari sa inyo. So, hindi na natin yung sasabihin kasi baka may mga batang nanonood. Yes. So,
guidance ng mga magulang sa mga nanonood. Alam namin na kung saan-saan makakarating tong video natin. So, ayan. Pakiguide na lang po yung mga batang nanonood. So, friends with benefits. Ito yung friends kayo. Friends ang nilabel ninyo. But you're having a benefit with each other. Oo, physical benefits. So, alam na natin yun. Interaction, physical interaction. Pero, nagkaroon lang din to ng connotation because dun sa movie, di ba? Na friends with benefits, which is yun yung ginagawa nila, physical needs. Yes. Pero pwede rin naman kasing tawagin or magkaroon ng friends with benefits if nagkakaroon kayo ng salitan ng needs or nagkakaroon kayo ng bigayan pareha. So for example, ikaw, magkaibigan kayo, pero ang kailangan mo or ang need mo is attention, di ba? Totoo. So, ina-attend yun nung isang party or nung isang body, di ba? So, friends with benefits pa rin kayo kasi may natatanggap kayo parehas. Gusto mo ng attention, ibibigay niya. Oo, ibibigay ko. And then, syempre, kung kailangan ko ng pera, ibibigay mo sa akin. So, yun yung example ng benefits na tinutukoy natin. Hindi lang naman siya umiikot sa intercourse or sa mga physical needs natin. Pero umiikot din siya dun sa idea na nagbe-benefit kayo sa isa't isa. Totoo. Okay? So, ibig sabihin, yung parang siyang sa Animal Kingdom, di ba? Merong mutual relationship din sa kanila or yung mutual beneficial para sa isa't isa. So, halimbawa, yung mga baka, di ba? Hinahayaan niya na umupo yung ibon sa likod niya kasi para kainin yung parasite na nasa likod niya, which is in turn naman is nabubusog yung ibon. Totoo. So ibig sabihin pares kayong nagbe-benefit sa isa't isa. Hindi na siya magkakasakit, nabubusog pa yung kumukuha ng sakit niya. Di ba? So ibig sabihin hindi naman siya ganoon ka destructive na type ng label or ng relationship kasi hindi siya always negative. Hindi siya always negative. So, kung maririnig niyo yung friends with benefits, hindi agad dapat pumapasok sa utak niyo na sana physically related na agad to. Tama. So, sana nabago namin yung perception ninyo or yung pagtingin nyo doon sa friends with benefits na label. So, ibig sabihin, hindi naman siya kasi ganun ka-negative kung as it seems, di ba? Kasi dapat, parehas kayo nagbe-benefit. So, ibig sabihin, it's positive. Hindi lang siya sa part ng negative physical needs. Diba? Tama. Okay, so ayan, sana may natutunan kayo ngayon. Sa friends with benefits. Next naman is the open relationship. Having an open relationship is involved of you're not limiting your partner to be involved in sexually, emotionally, affection to other people. Okay, so, ibig sabihin, open ka na magkaroon siya ng kalaguyo. So, okay. Okay, so ibig sabihin, anytime, kaya siya tinawag na open relationship, parang may pinto kayo. So, anytime na gusto mong umalis, you can pwede. Leave and you can enter pwede kang magpapasok ng ibang tao, di ba? Kasi since open door yan, or open relationship, pwede kang magpapasok ng ibang tao sa relationship yun. Tama. Di ba? So, and both parties agreed to that. Yes. Importante yun. Kasi, kapag alam yung parehas na nasa open relationship kayo, you can't accuse someone of cheating. Since nasa open relationship kayo Yun yung label ninyo. So, ibig sabihin, inalaw mo na okay lang din na maki-apid or magkaroon siya ng isa pang relationship since nasa open relationship kayo. So, di ba? Mostly, partner, itong open relationship is may agreement din both parties. And alam nila kung hanggang saan lang sila. Yes. Kasi nasa relationship pa rin sila. Diba? Ito yung kahalagahan ng isang label sa isang relationship. Alam mo kung ano yung setup na meron kayo. Yes. Para hindi rin siya malilive behind. Kumbaga ito yung yung guide ninyong dalawa. Ito yung napag-usapan niyo. Ito yung program flow. Program flow. So ito yung para hindi ka maligaw, 'di ba? Tama. Para siyang map na hanggang dito ka lang, bawal lang tumawid. Yes. Yun yung nagbabound sa inyong dalawa. It's yung mga agreements and yung understandings. Conditions. Yes, conditions, understandings, and so on and so forth. Okay, next naman tayo is yung ating polyamory. So, polyamory, medyo hindi pa siya matunog sa Pilipinas. Yes. Yung mga nagko-comment dyan, familiar ba kayo sa polyamory? Yes. Hindi pa siya familiar na word sa Pilipinas pero marami ang nagpa-practice nito. Polyamory means poly,
marami. Amory, love. So, ibig sabihin, marami kayong nag-iibigan. So, for example, maraming nagpa-practice nito sa mga ethnic groups and other religions na marami silang asawa, marami silang kasama sa bahay or isa-isang bahay, nag-iibigan sila lahat. And it was acceptable doon sa part ng grupo nila na yun. Yes, traditionally. Group nila yun. Traditionally, ethnically, or religiously, may mga tao nagpa-practice nun. Though, etong polyamory is kailangan pa rin ng consent, ng agreement, and ng understanding. Everything needs a consent. Yes. So, ibig sabihin kasi, syempre, hindi ka naman pwede magdala ng 3 asawa mo kagad sa bahay nyo. Oo, yung biglaan. Oh my God. Hindi mo kinakausap yung asawa mo. Pagbalik mo, diba? May 3 ka na asawa. Nagulat ka na. So, hindi ka makakapagreklamo kasi ang usapan, pwede, diba? Oo, diba? But, ayun, kailangan pa rin ng consent and agreement in both parties. Okay. Yung importance naman ng siguro sa polyamory, pagdating to sa tradition, tingin ko or nabasa ko siya before sa Hekasi. 'Di ba meron tayong Hekasi? Yes. May binanggit din dun yung pagkakaroon ng maraming wives is para ma-contain yung kayamanan, ma-contain yung tradition, kultura na meron sila. Yung culture. So, ngayon kasi tingin ko more more applied na sa atin yung dalawa lang kayo sa relationship. Totoo. Though may nagpa-practice pa rin ng polyamory, optional na lang siya kung gusto nyo ng partner nyo, di ba? Commonly talaga. Oo. Kailangan talaga ng dalawa lang talaga sa isang relasyon. Yes, sa relationship ngayon. Acceptable sa lahat ng tao. Sa society natin. Most of the people, di ba? Yes. So, we are globalized naman na citizens as Filipinos. So, ibig sabihin, hindi na tayo masyadong conservative pagdating sa mga type ng relationships, di ba? So, we are open na to talk kasi meron naman tayong freedom of speech. Pero, kailangan pa rin natin i-consider yung pagiging sensitive ng mga ginagamit natin salita. And pagdating sa relationship, kasi napaka-importante nun. Okay, guys. Grabe, ang dami natin na pag-usapan. So, ang dami nating pwede pang pag-usapan, pero syempre, bounded tayo ng time. Kaya, stick lang kayo dyan sa pinagkakaupuan nyo, sa kinakain ninyo, or kung saan man kayo. Kinakain nyo sa bunganga ninyo. Kung saan man kayo nanonood, di ba? Kung ano yung ginagawa nyo ngayon, dyan lang muna kayo at babalik kami after the break. Dito lang yan sa Chika QC Podcast, kung saan may sense ang chismis na hindi mo mamimiss. Hindi kayo maaaring mamuhay sa daigdig, pero kapatid, hindi ka isang ipitik. Marami pa tayong mapapakinggang awitin mula sa December Avenue.
Ba't manggaan ang tawag sa manggaan? Hindi naman taniman na mangga. Parang ikaw, tol. Mahal ang tawag sa'yo, pero hindi ka mahal. Welcome back sa Chika QC Podcast, kung saan may sense ang chismis na hindi mo mamimiss. Ayan, nagbabalik na naman tayo, partner. Oh, grabe. Ang dami natin pinag-usapan kanina. Grabe. Sana meron kayo napulot na label na para sa inyo, guys. Sana na-define namin kung ano yung label na meron sa relasyon nyo. Kumamaya pala, open relationship pala kayo, tapos sabay mutual understanding yung akala nyo, di ba? Totoo. Tapos malay mo, nagpa-practice pala kayo ng polyamory. Oo, tama. Tapos casual relationship na pala yung meron kayo. So, ayun, sana nabigyan namin kayo ng liwanag. Totoo. Liwanag sa dilim. Liwanag! So, ayun nga, partner. So, let's talk about perspectives. Okay, perspective sa? Gaano nga ba halaga yung label? So, since kanina, diba? na natin, diba? Oo, kanina, napag-usapan na rin natin sa simula. So, balikan lang natin. Mahalaga ang label dahil ano, tingin mo, partner? Mahalaga yung label kasi ito yung nagdi-dictate or nagsasabi kung ano kayo, kung ano yung pwede nyong patunguhan, kung ano yung ground na kinatatayuan ninyong dalawa, kung ano yung level na meron kayo, kung ano yung pwede at hindi pwede sa relationship, kung ano yung agreement and understanding na meron kayo. Totoo. And I will go for the cons kung bakit nga ba hindi mahalaga. Siyempre, kailangan din natin intindihin yung mga taong hindi naman ganun ka valuable yung label sa relasyon. Kasi syempre, di ba, baka mamaya may umaway sa atin dito. Oo, sabi mo, hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Ang bias niyo naman. Totoo. Kasi may mga tao, partner na hindi pa ganun ka-committed sa isang relasyon. Kaya wala talagang label. Hindi sila yung mga tao na date to marry. Hindi sila yung mga tao na gusto na may kausap araw-araw, may na-update sa mga ginagawa nila. Yan. Actually, so, kailangan natin intindihin sila. Kaya may mga tao din talaga na hindi pumapayag or hindi ganun kahalaga. Hindi kinoconsider. Hindi nila kinoconsider yung label sa isang relasyon. Tama ka dyan, partner, kasi may mga kakilala din ako or may friends din ako na ang sabi nila sa akin, kapag meron daw kasing label, mas nakaka-pressure. Like, hindi ka makagalaw or hindi nila ma-express yung sarili nila kasi parang meron silang boundaries dun sa pwede nilang gawin. Oo, may limit. So, may mga tao kasi na gano'n na ayaw nila nang nililimitahan yung kinikilos nila. Though, pwede ka naman nilang mahalin. Pwede nilang iparamdam sa yung affection, yung attention na kaya nilang ibigay. Pero kasi, kapag meron nung, alam mo yun, di ba? Meron limit. So, parang, example, gawa tayong scenario. Pinaglilinis ka sa bahay or maglilinis ka sa bahay nyo, pero sinabihan ka ng magulang mo na maglinis. So, parang tinatamad ka lalong maglinis. Walan ka na ng gana. Oo, kasi gagawin ko na nga, sinabihan pa ako. Oo, totoo. Diba? Parang ganun yung idea. Oo, yung idea nila dun sa pagkakaroon ng label. And there's nothing wrong about that, partner. Yes. Walang mali sa perception na yun. Depende kasi yun sa setup. Yes, nasa setup. Nagkakamali lang yung label or paglagay natin ng label sa isang sitwasyon kapag hindi na pag-usapan yung setup na meron kayo. Kung walang assurance. Kapag hindi na pag-usapan yung setup na meron kayo, doon na nagkakaroon ng walang certainty, walang assurance, and walang clarity na meron sa relasyon na meron ayan, kayo. Meron kayo. Kasi, di ba parang, parang nagugulo nyo lang yung mga sarili ninyo. Totoo. Di ba? Parang, ano na ba nangyayari? Imbis na magkaroon kayo ng, alam mo yun, ng ground na eto na tayo, ganito, ganyan. Parang, lalo lang siya na-jumbled. Tapos, it turns out na lang na fell out of love na kayo parehas, di ba? Totoo. So, dapat talaga, kung ikaw yung tao na hindi naman ganon kino-consider yung isang commitment or isang label, kailangan i-open mo yun sa kausap mo or kung sino man taong kapartner mo kasi malay mo yung kausap mo pala o yung partner mo isang date to marry na tao. Tama. Yung one person at a time. And at least mababawasan or ma-avoid nyo agad yung heartbreaks kapag nasabi nyo or na-open nyo agad. Tsaka kasi, di ba, parang mitigation na din siya into worser scenario, di ba? Totoo. Kasi, for example, magkakaroon ka ng ka-date or magkakaroon ka ng kaligawan na hindi pa date to marry pero ikaw date to marry ka. Totoo. So,
pwede nyo nang itigil. It's either pwede nyo i-workout or pwede nyo nang itigil yung connection na meron kayo. Kung hindi talaga, kung alam nyo, walang mag-a-adjust na isa. Kasi sabi nga kanina, it takes two to tango. So ibig sabihin, kapag pumasok ka ng relationship tapos hindi ka marunong mag-adjust, so what is the purpose na pumasok ka pa ng relationship? Diba? So, ganun yung nangyayari din dun sa mga walang labels. So, kailangan din pag-usapan din nila kasi pwede ka naman magmahal nang hindi mo nilalagyan ng label, di ba? Totoo. Alam ko kasi yun yung pinaka-main idea nila na pwede akong magmahal ng tao nang hindi ko dinidictate sa kanya na eto kami. Totoo. Eto tayo. Na may part tayo na dapat eto tayo. Ganyan. Siguro more on bounded sila ng emotion nila. Kasi di ba like kahit di sila araw-araw magkita, hindi sila araw-araw mag-date, pero alam mo yun? Alam naman nila sa sarili nila. Yes. And halimbawa, may napag-usapan sila na eto, usap muna tayo dito. Pero ikaw gusto kita, ako gusto mo ako, and maghintay tayo sa oras or tamang panahon. May mga ganun setup yung tao na hindi maiintindihan ng iba. Yes. At sila lang yung makakaintindihan. Yes. And let's respect that, guys. Yes. Kasi we have our own setup sa relationship. Yes. So, hindi mo pwede sabihin, hindi ka pwede mag-dictate na, bakit wala pa kayong label? Di ba? Mag-label na kayo. Totoo. Kasi you can say that kasi that's rude and that's disrespectful para dun sa dalawang tao. Kasi, hindi mo naman maintindihan kung ano yung meron sa kanila kasi hindi ka naman kasali dun sa relationship. Oo. Wala ka dun sa bubble na meron sila. Yes. And diba? also, partner, that's the number one rule din kung halimbawa walang label na meron sa inyo. Hindi ka allowed na magselos. Yes. Hindi ka allowed mag-demand sa isang tao. Oo. And tingin ko, yun din yung gusto madalas ng iba. Kaya pinapahalagahan nila yung label. Yes. Para at least may panghawakan sila. Yes. Kapag halimbawa nagsiselos sila. Hindi natin sinasabi na invalid. Invalid or hindi valid yung emotion na nararamdaman mo. Kasi let's say that na valid yung emotion na nararamdaman mo because it's true. Totoo na nagsiselos ka nga. Yes. Pero questionable siya. Yes. Sa other party kasi nga wala naman kayo. Ano ba kita? Diba? So parang ganito yan. May mga bagay ka na pwedeng gawin kapag wala kayong label. May mga bagay ka din na hindi pwedeng gawin kapag wala kayong label. So yun yung parang perks na pagkakaroon ng label kaysa dun sa walang label. Totoo. So pareha silang merong pros and cons. Dun sila nagkakaroon ng pagkakatalo, nagkakaroon ng boundaries, or nagkakaroon ng, alam mo yun, yung thin line. Ng collision. Ng collision. So partner, grabe, ang idea lang kasi dati ng label, like parang pag inisip lang natin siya ng mga bata tayo yung label. Okay, label, boyfriend, girlfriend, ganyan, partners, ganyan, di ba? Kung tawagin ng mga LGBT members natin, partners, or like yung same-sex couples, partners, boyfriend, girlfriend, ayan. Kasi syempre, kailangan include din natin sila kasi part din sila ng society. So, tingin natin dati, okay, sige, relationship, pare-pares lang sila, pero hindi pala siya ganun. No? Napaka-diverse ng relationship na meron ang mga tao. Hindi lang siya basta, okay, mag-fit silang dalawa kasi babae-lalaki sila. Pero, kasi bagay sila. Magkahit sila. Totoo. Kasi siniship sila, ganun. Pero kasi, it's more on internal na yun yung reason kung bakit kailangan ng label. Diba? Parang, okay, parang sa mga tindahan, meron kang bunch of oranges. Okay, oranges sila. Pero pag di mo sila nilagyan ng label na orange siya, on sale, 'di ba? On sale. So hindi mo malalaman na on sale pala yung yung oranges na 'yon. Kasi nakita namin oranges sila. 'Di ba? So yun yung kahalagahan ng label. Kasi malalaman mo kung okay, ano to and ano to. Katulad din partner ng halimbawa sa dalawang container. Okay, dalawang container. May dalawang container sa harap mo. Okay. Ang una, suka. Okay. Ang pangalawa, tubig. Tubig. Siyempre, para sa mga taong mahalaga yung label, lalagyan nila ng label yun. Ito, suka to. Ito, tubig to. Para hindi sila malito kung ano yung iinumin nila. Kasi nga naman, di ba? O kung ano yung gagawin nila sa usawan. Kasi almost pareha sila. Totoo. And para sa mga taong walang label, pero may setup or may napag-usapan naman sila na may tinakda silang oras sa kung ano yung meron sa kanila.
ilalagay nila yung tubig sa taas. Sa taas, di ba? Ilalagay nila yung suka sa baba. Yes, kasi yun para yung at pag-usapan. least, alam pa rin nila kung saan sila kukuha ng tubig, saan sila kukuha ng suka. Yes, alam nila yung posisyon nila. Totoo. Nasaan sila, kung ano yung dapat nilang kalagyan. Tama ka dyan, partner. So, partner, grabe, umabot na tayo ng almost mag-isang oras na yata tayo, partner. Totoo. Ang sarap siguro makipagkwentuhan pa sa mga audience natin at makipagkwentuhan sa'yo, syempre. Pero we are bounded by the time. And also, ito nga pala, guys. Mamaya, magkakaroon tayo ng rave party at 3 o'clock hanggang 7 p.m. Yes, pupunta ba kayo? Pumunta kayo, guys. Sure, masaya. Yes, totoo. Kasi minsan lang to, no? Oo. Yata sa pagkatapos ng pandemic or start ng pandemic, wala na yata tayong masyadong malalaking parties. And this is the first ever Festival of Colors of the university. So, magpunta kayo, guys. Yes. Tama. Magkukulay tayo sa university. Sabay-sabay tayong magpa-party, sabay-sabay tayong magsasaya bago ang midterms. Abangan yung mga performers natin, guys. Yes. The CSS performers and the Marahuyu Band. Yes, ayan. Tapos, also, huwag niyong kalimutan yung dress code natin. Napaka-importante ng dress code kasi kaya tayo naka-white kasi magko-color nga tayo. Magsabi tayo ng colors. So, siguro kung nakaganto, hindi makikita yung colors na yung sabi yung colors. So, mas okay kung naka-white kayo. It's preferably, kailangan nakaputi ka. Tsaka washable, ang sabi naman, washable naman yung yung powder. Partner. So, washable naman. So, hindi kayo mamamroblema kung anong sabon ang ilalagay nyo. Hindi siya pintura. Pang sabon. Sa ano. Hindi siya pintura. Hindi siya pintura. Hindi siya boys and guys. Yes. Hindi siya pintura. Totoo. Hindi pintura. Ayun nga, partner. So, ayan, tingin ko nasa dulo na tayo ng ating segment or ng ating araw. Nasa dulo na tayo ng ating pagkikita. So, abangan nyo ulit. Nasa dulo na tayo ng ating usapan. Pero hindi pa to yung huli. Alam ko hindi pa to yung huli. Ito yung dulo, pero ito hindi. Hindi pa yung huli. This is not the end, di ba? Ito pa lang yung katapusan ng segment natin ngayon. So, antayin ninyo at abangan ninyo yung mga susunod pa naming podcast. So, this is time for shoutouts na. So, shout out. Shout out sa mama ko. Hi, Ruby Gonzaga. And shout out po sa 3 kong pusa and 3 kong anak ng pusa ko. So, ayun, shout out din sa nanay ko. Shout out sa ating tech team, sa prod team natin, and sa lahat ng mga nag-prepare para sa U-Week natin. Deserve natin to as QCU students. Deserve natin i-celebrate yung founding anniversary or founding week ng QCU. So, pumunta kayo ng mga events, sa mga pumunta ng events, ayan, deserve nyo yan. Yes. Tapos, sa mga nag-prepare and sana, na-enjoy nyo yung events for the past yung mga days. dumaan na mga events, sana pinuntahan nyo yun kasi hindi na to mauulit next month. Next year na ulit. Next year na ulit, guys. Yes. Ayun. And shoutout din pala sa papa ko. Happy birthday pa. Bukas birthday niya. Yun, happy birthday, I love Tito. you. So, ayan. Shoutout din sa girlfriend ko. Ayan, katabi ko siya ngayon. Ayan. So, ayan. Ayun ang revelation, guys. Dito na tayo magtatapos. Dito lang yan sa Chika QC Podcast. Kung saan may sense ang chismis na hindi mo mamimiss. Yung mga social media accounts natin, follow nyo, guys. Ayan, thank you. DZQC Official. Yes, DZQC Official. Share nyo rin to. Like and subscribe sa YouTube channel. Ayan. Bye, guys. Thank you for staying. We love you, guys. Thank you. I love you too. Oy, alam mo ba yung ano? Anong ano? Yung ano nga? Gusto mo bang malaman? Bida sa Chika QC yan. Mga chikang mainit-init kahit pa last minute. Tara na! I-Chika QC na yan! Nagdadamihan iba't iba man ang ating kurso. Nagbabahagi ng gabay, aral at kasanayan para ang pangarap ay mapagtagumpayan. Ayo'y makisa sa DZQC Radio. Ating kaalaman ibahagi sa mga tao. Kalimutan
problemang pinagdaanan. Tayo'y isang pamilya, dapat magtulungan. Through ups and downs, we have no fear. Kalinaw at kasanayan, lahat meron kami. Tatak QC-yan, we have no doubt. Welcome ka dito, iba kasi sa QCU. Di lang lagi dapat agad ang batayan. We cultivate our values to guide everyone. Samahan pa ng solid na pagsasamahan. And here we stand as a QC-yan. Dito sa DCQC ay ibang klase. Hindi lang academics ang binabase. Dito panatag ka at komportable. Talagang dekalidad, sumama ka na pre. Anumang larangang kinagbibilangan, for sure na meron kang matututunan. Saang lupalupman ng Quezon City, halina't makinig sa DCQC. This is DCQC Radio. Tune in for more entertainment. QCians, let's go! Through ups and downs, we have no fear. Kalinaw at kasanayan, lahat meron kami. Tatak QC-yan, we have no doubt. Welcome ka dito, iba kasi sa QCU. Tatak QC-yan, ibabahagi sa inyo. Welcome ka dito, iba kasi sa QCU. Iba kasi sa QCU. Iba kasi sa QCU. Iba kasi sa QCU. Iba kasi sa QCU.